sa mga ibang bansa, sa Europa na nahihirapan, hindi tayo dapat matakot eh. Kung matututo lamang nakatulad tayo ng ginawa sa Korea, alam niyo yung Korea, yung kasaysayan ng Korea na biglang bumagsak yung kanilang ekonomiya, talagang wala na. Na yung mga tao natutong magbahagi, naglabas ng mga ginto, binigay sa gobyerno, insinayos ang kanilang ekonomiya. Dito sa bansang Pilipinas, kung lahat lamang ng mayayaman, kung lahat lamang na mayroon, maglulutang ng kanilang kakayanan at ibibigay at ibabagi sa mahirap, nakatitiyak tayo, hindi magdaranas tayo ng kahirapan dito sa ating bansa. Amen. Kung matututo lang magbigay, Kuya Men, ha, Kuya Joe, ang problema sabi nga ni Kuya Joe kanina ngayong mahirap na pinagkukunan pa at ang pinakamasakit pinakamasakit na ito, Kuya Men, marami na rin tayong mga ngaral, marami tayong nag-iibanghelyo. Kung magkamisan, ito isang tunay na karanasan ko karanasan ko ito, Kuya Joe, Kuya Men, na yung mga ngaral nakakotse, may sasakyan, makapalang pera sa kanyang lukbutan. Pagdating sa kanyang pangangaral, ang pinuntahan niya, mga nakapaalang, magbubukid, nag-iipon pa ng pera, pambigay lamang sa kanya. Hindi ito nangyari. Ito isang katotohanan na ganap. Sa halip na siya yung magbigay dahil marami siya, nakakotse pa siya, marami siyang pera, ginawa pa niyang negosyo yung salita ng Diyos at ang pinagkunan niya, ito yung pang mahihirap na tao. Nangyayari ito ngayon Alam mo po sa mga prayer meeting, sa mga hindi, tayo mga Katoliko, may charismatic, ako, naranasan ko ito, pumunta ako sa isang lugar Aba, nang makita ko, nagmahihirap yung mga tao, nagpipilit sila, nag-iipon-ipon. Alam mo yung para saan daw yun? Para sa love offering. At mayroong isang baluktot na nagsalita, nagsabi sa akin, Brad, tanggapin mo itong galing sa aming lahat, kasi sabi niya, para makabahagi kami sa biyaya na iyong ibinahagi sa amin. Sabi ko, ay higit na biyaya na nga yung mabahagi ko sa inyo. At higit na biyaya, ang pinagbahagi na natin, yung salita ng Diyos, huwag nyo intindihin yung pambayad. Sapagkat kung yung love offering ang sinadya ko rito, ay doon na lamang ako sa aming kumpanya, doon na lang ako magtatatayo, doon na lang ako maghahanap ng extra pwedeng maging income. Kaya ako'y naniniwala, uulitin po natin sa ating mga tagapakinig, kung kayo mayroon po dyan, kung mayroon kayong hawak na malaking halaga, malaking pera, dyan sa inyong bahay, sa inyong kinaroroonan, at mayroong may hirap dyan, na halos hindi kumain, isang araw, hindi kumain, na kahit anong bagay, na dapat sana'y ikabuhay nila, sa loob lamang ng kahit kaunting sandali, bigyan nyo, kahit paano, baka makatulong kayo ng ilang hininga ng taong yun. At kapag nakatulong kayo ng kahit papano sa taong yun, ipagbubunyi kayo sa kaharian ng Diyos. Totoo po yan, sapagkat dito na may sinabi na ang sabi ng Panginoon kayo magbibigay sa kanila. Yun ang sabi, ikaw ang magbibigay sa kanila. Kaya yun ay nakaturon sa tao Kayo ang magbibigay doon sa mga nagugutom. Balbagit niya Sabi ng mga sabi niya sa mga apostol na, di ba? Kasi nagbuhay ang mga apostol Kayo ikaw magpapakain sa kanila. Ay nagulat din yung mga apostol wala naman silang dala rin Ay bakit sinabi ng Panginoon na kayo magpakain? Sila walang dala, paano yung mga tao? Lamang. Ito ang kinakailangan na maging prinsipyo ng tao dito sa mundo. Yung ating pamumuhay, angat sa mundo. Ibig sabihin makalangit tayo kung ano yung aral na kinakailangan magbahagi ho tayo. Yung tinatawag na sharing. Magbahagi. Ang nangyayari nga yung akin, yung sa iba gusto ko, akin din Para bang hatian, iyo isa, akin isa, iyo dalawa na, akin isa, dalawa. Kaya marami magugutom talaga. Marami magugutom. Okay, para huwag magutom, magkaroon ho ng pagbabahagi sa kapwa.